Naku, Harry Roque, nilaglag ng isang dating DDS vlogger. Sabi ni Pebbles Conanan, Harry Roque, utak sa likod ng peking polvoron video laban kay PBBM. Sa isang matapang na hakbang, isiniwalat ng dating kilalang DDS vlogger na si Vicente Bencalo Pebbles Conanan ang umano'y sabwatan ng ilang pro-Duterte personalities upang sirain ang reputasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng tinaguriang polvoron video na nagpapakita umano sa Pangulo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Conanan, ang video ay unang tinalakay sa isang pribadong hapunan noong July 7, 2024 sa Hong Kong matapos ang Maisog Rally. Dumalo sa nasabing dinner sina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, Attorney Trixie Cruz Angeles, Dr. Lauren Badoy, Sas Rogando Sasot at iba pang kilalang personalidad mula sa pro-Duterte camp. Teka muna, nagulat naman ako dito, puro attorney ito mga kilalang abogado sa kampo ni Duterte. At itong mga taong ito ang nagkontsaba para ipakalat yung polvoron video. Kung totoo ito, hindi kaya nahihiya itong mga abogadong ito? Harry Roque, Vic Rodriguez, Glenn Chong, Trixie Cruz Angeles, mga naturingang mga abogado. Tuloy ko, sa nasabing pagtitipon, sinabi umano ni Attorney Roque na may hawak siyang screenshot mula sa isang video kung saan makikitang gumagamit ang isang taong kahawig ni Pangulong Marcos. Bagamat hindi pa niya ipinakita ang video noon, nagkaroon umano ng diskusyon sa pagpapakalat nito gamit ang isang foreign influencer upang magmukhang totoo at iwasan ang pananagutan. Ibinahagi rin ni Conanan na may simbolikong baliktad na V-sign ang kanilang pinost para sa litrato noong gabing yun. Isang malinaw na patama umano kay PBBM na kilala sa letrang V bilang campaign symbol. Pinaka-nakababahala sa salaysay ni Conanan ay ang pahayag umano ni Roque na magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Teka muna, may napabagsak na bang gobyerno itong si Harry Roque? Parang wala akong matandaan Paki-comment nga po kung totoo itong sinasabi ni Roque na magaling siyang magpabagsak ng gobyerno. Tuloy, ayon kay Conanan, malinaw sa konteksto ng pag-uusap na ang pagpapakalat ng polvoron video ay bahagi ng planong pagpapabagsak ng kasalukuyang administrasyon. Noong July 20, 2024 sa Vancouver, Canada, inilabas umano ni Roque ang video sa isang rally, isang araw bago ang State of the Nation address ni Marcos. Dumalo rin daw si DDS vlogger Maharlika na tila may alam na sa nilalaman ng video bago pa ito ipakita sa publiko. Sa araw ng SONA, noong July 22, 2024, ipinadala umano kay Conanan ang dalawang bersyon ng video, raw at enhanced. Ayon sa kanya, malinaw sa enhanced version na inedit ito upang magmukhang si Marcos ang nasa eksena. Idiniin ni Conanan na si Roque ang orihinal na pinagmulan at tagapagpakalat ng peking video. Ang pahayag ni Conanan ay isinumite bilang tugon sa investigasyon ng Kongreso na isinasagawa in aid of legislation. Kabilang sa mga ebidensyang kanyang isinumite ay mga litrato mula sa nasabing dinner at parehong bersyon ng video. Sa kabila ng kanyang dating pagkakaugnay sa DDS, iginiit ni Conanan na panahon na para manindigan para sa katotohanan. Wika pa ni Conanan, hindi ko na kayang manahimik. Ito ay laban sa karapatan ng mamamayan na malaman ang totoo. Hindi ako papayag na gamitin ang peking impormasyon upang pabagsakin ang pamahalaang legal na inihalal ng taong bayan.
Panoorin po natin yung TRICOM hearing kanina kung saan isa sa naging resource person si Pebbles Cunanan. Pa rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila. Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang Pulveron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Mysog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang Pulveron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika,
kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. COMSEC. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chairman, can I? Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po, Mr. Chair? Yung hindi si ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Hindi si... PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Mhm. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Ayun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Attorney Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair. Yes. Politician po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Ayan, matapos po nating mapanood si Pebbles Cunanan sa kanyang pasabog kanina sa TRICOM hearing, dapat ba siyang paniwalaan? At kung totoo man ang kanyang mga sinabi sa hearing kanina, ano sa tingin ninyo ang dapat gawin kay Harry Roque at doon sa mga attorney na kasama sa pagpapakalat ng video at ang kanilang planong pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos? Comment lang po down below. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.